Kasado na ang budget calendar ng Kamara para sa deliberasyon ng panukalang 2026 national budget kung kahapon unang sumalang ang Development Budget Coordination Committee. Bukas naman inaasahan ang pagharap ng mga opisyal ng PAGCOR at ng PCSO. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita Live. Angelic, regular holiday lang ngayon, pero sa mga susunod na araw ay inaasang tuloy-tuloy na ang pag-arangkada ng deliberasyon ng budget dito nga sa Kamara. Kahapon, unang humarap ang DBCC at tiniyak ng economic managers ng administrasyon na patuloy pa ang inaasang paglago ng ekonomiya ng bansa. Has been moved and seconded. The motion is carried. The budget briefing of the Development Budget Coordination Committee on the macroeconomic assumptions and fiscal targets used in the formulation of the FY 2026 National Expenditure Program is hereby terminated. Inabot ng higit 10 oras ang deliberasyon ng House Committee on Appropriations kasama ang Development Budget Coordination Committee ukol sa proposed 2026 national budget bago ma-terminate. Sa interpelasyon, isa sa mga natalakay ang higit 17 trilyon pesos na utang ng Pilipinas. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, hindi naman dapat mabahala rito ang publiko dahil napapangasiwaan itong mabuti ng gobyerno. What is important is that we choose the right projects, we make the right investments, we make sure that the economy goes at a faster rate than the debt is growing. Ang magandang balita pa mula kay Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan, sa kabila ng iba't ibang hamon ngayong taon, posible pang maabot ng Pilipinas ang upper middle income status. The Philippine economy has experienced robust growth over the past 15 years, with GDP growth averaging between 6 to 7%. Our per capita GNI continues to rise, bringing us closer to crossing the World Bank's upper middle income threshold. We are poised to reach this milestone within the PDP period, possibly even this year. Sa gitna ng pagtutok sa ekonomiya, masusiring binabantayan ng economic managers ang iba't ibang isyu ngayon na maaaring makaapekto sa pambansang pondo. Hinggil sa online gambling, handa raw ang DOF na humanap ng iba pang revenue sources sakaling higpitan ito o tuluyang ipagbawal sa bansa. Ukol naman sa flood control projects, ipinauubaya na raw ng DBM sa Kongreso kung nararapat bang galawin ang pondo rito at ilipat sa iba pang programa ng pamahalaan. Kasabay niyan, hindi rin naman nawala sa diskusyon ang mga isyu hinggil sa 2025 national budget kung saan nagkasagutan pa sina Appropriations Chair Micaela Swansing at Navotas City Representative Toby Chanco. Meron ba o wala? We would have to look into the records. May I ask exactly what you are asking for? The small committee report of the 2025 budget. Let us just ask the COMSEC kung meron o wala. Kung meron, why was it not filed sa archives based on our rules 15 days after? So meron ba o wala? Simple. The output of the small committee is already embedded into the HGAB itself. So that's the report. That's the output of the small committee. Sa ngayon, inalis na ng Kamara ang small committee bilang bahagi ng kanilang mga hakbang para sa mas bukas at transparent na budget process. Bukas nakatakdang ipagpatuloy ang budget deliberation sa Kamara at mga opisyal naman ng PAGCOR at PCSO ang haharap dito. Angelic, sabi ni House Speaker Martin Romualdez ay mabosisi nilang tututukan itong panukalang 2026 national budget para matiyak na ito'y tutugon sa pangailangan ng ating mga kababayan. Angelic? Yes, Mela, itong mga civil society organization na nakikilahok ngayon sa budget deliberations, meron na ba silang mga initial na obserbasyon? Angelique, kanina lamang ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam ang people sa Budget Coalition. Gayon din, may hiwalay na panayam din tayo kaya Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Kapwa itinutulak ng dalawang panig yung talagang mas bukas at mas transparent na budget process dito sa Kamara at ang kinatutuwa nga nila na ngayon nga ay mas open at may CSO na nga na nakikipag-participate as non-voting observers dito nga sa mga deliberasyon ng budget dito sa Kamara. Ang initial
assessment or observations nitong ang People's Budget Coalition ay pinag-aaralan na nga nila yung bawat item na natalakay kahapon kasama nga yung DBCC, yung mga naging allocation sa mga programa ng pamahalaan at magsusumiti sila ng kanilang formal observation ukol dito at umaasa sila na sa mga susunod pang pagdinig ay magkaroon din sila ng pagkakataon na ma-voice out din itong mga observation na ito at ma-incorporate nga sa panukala. At Angelic, sa ngayon kasi isinasapinal talaga yung actual guidelines sa participation ng mga CSO. So yun din yung ating inaabangan sa ngayon. Angelic? Okay, maraming salamat, Mela Lesmoras.